Leo, hi! Nakangiti ni siya inang bati kay Dr. Chan. Kahapon lang gusto niya itong tawagan sa kanyang pangalan dahil kapag Dr. Chan daw, naisip niyang palaging naroon siya sa ospital. Hi, just checking if you're taking your lunch now? Pahayag na nasa kabilang linya at napangiti sa Shaina. I'm about to. May meeting ako sa labas. Tura niya dito. Oh, okay. Take care when you're back to your office. See you this afternoon. Saad nito at nakangiti siyang tumango kahit di siya nito nakikita. Okay, Doc. See you. Tura ni Shaina ngunit tila maingay ang background sa kabilang linya kaya di maganda ang reception nito. May sinasabi pa yon ngunit bigla na wala na si Ere. Nailing na lang niyang pinagpatuloy ang pagtingin na makakain. Para mix na Asian food sa mga pagkain naroon kaya't ang sticky mango rice ang kanyang napili. Kahit papano sinusunod naman niya sa Leo na dapat soft food ang kanyang kinakainin. Patingin-tingin din siya sa table kung naroon nga ang magiging asawa ni Nicole. 5 minutes na lang, 12 na. Dumating na rin ang order niya kahit sinimulan niya ng kainin. Bigla siya natakam sa amoy at magandang plating ng pagkain niya. Nag-enjoy sa pagkain dahil napakasarap nga nito. Huling kain niya ng menu nung may seminar siya sa Thailand and that was 6 months ago. Sarap na sarap si Shaina sa pagkain nang nakalimutan niya na ang kanyang misyon. Pagtingin sa binabantay ang mesa may nakaupo na doon. Nakatarikod ang lakit mukhang inip na inip habang palingon-lingon sa paligid. Mukha namang desente. Katunayan likod pa lang nito masasabi niyang di lang basta-basta itong tao. Matangkad, maputi, singkit ng mata. Natutop ni Shaina ang bibig. Bigla kasing lumingon ang lalaki sa kanyang direksyon. Si Dr. Chan ba yun? Leo. Lord. Siya nga. Natawa si Shaina sa mga pangyayari. Dati sinabi niya kay Nicole, papakilala niya si Dr. Chan dito pero ang dami niyang eme. At ngayon nag-set ng date ang doktor at parang pinaglalaroan lang ni Nicole to. Nice, Nicole. Pinapagalitan ni Shaina sa isip ang kaibigan. Leo is too kind and he doesn't deserve what Nicole did. Tinignan niya ulit ang kinaupa ni Leo. Naaawa siya rito. Parang timang na naghihintay sa wala. Masasabunutan niya si Nicole nang wala sa oras eh. Tinawag niyang waiter na napadaan malapit sa table niya. Naglabas ng bill sa wallet at binigay dito. Alam na Shaina sobra sa presyo ng order niya pero binigay na lang niya na tip iyon. Dali-dali niyang kinuha ang bag at ang kanyang document case, pa-obvious siyang dumaan sa table ni Leo. Shaina! Tawag nito kaagad nang mapansin siya. Agad siyang lumingon dito at kunwari nagulat sa kanilang pagkikita. Leo, anong ginagawa mo dito? Parang gulat niyang pahayag. I have an appointment here kaso di yata nakarating. You, what are you doing here? Come have a seat. Same, may kamit sana akong client dito kasi late na. Nag-inform na hindi daw makakarating. Pahayag niya at tumango kahit medyo napaisip sa lugar na kinaroroonan nila. Okay. Upo ka na diyan at kakain na tayo. Tura ng doktor at di na siya nagpatumpik-tumpik pang naupo. Sino ay mimit mo dito, pasyente? Curious na siya inang tanong habang kumakain. No, some kind of a spoiled brat na walang pakialam sa oras ng iba. Naaninag ng dalaga ang sobrang inis ito kay Nicole. Baka naman may reason kung ba't di siya nakarating. Yaan mo na baka naman mag-makeup sa ibang araw. Pag-aalaw niya rito. I don't care about her reason. I don't even like to hear her words. Mukhang bad trip ang kaharap at lihim niya ulit pinagalitan si Nicole sa isip. Oh, forget about that. Let's eat. Masarap ang pagkain nila dito. Try this. Ito ang naglagay ng food na hindi niya kilala sa kanyang plate. Nganitian to ni Shaina at excited na tikman ang lagay na pagkain sa kanyang plato. Masarap nga. Napag-alaman niyang ang resto na to ng binatang doktor at 3 pa nitong kaibigan. During their college days daw, mahilig mag-scout ang barkada ng kainan kung saan makakatikim ng mga kakaibang pagkain. To make the story short, nagput sila ng resto na may iba-ibang lasa ng pagkain with affordable price. Wow, ang galing naman. Di lang pala doktor ang kaharap niya kundi business-minded din. Pagkatapos ng lunch, hinatid siya ni Leo sa kanilang opisina. Mukhang nawala ng inis niya kay Nicole kanina at nakatawa na to habang nagkukwento papunta sa E&B. Pag-upo pa lang ni Shaina sa kanyang swivel chair, agad nang tumawag sa Nicole. Excited malaman anong naging reaksyon ni Leonardo na hindi siya dumating. Tell me, dali! Saad nito tuwang-tuwa. Napangiti si Shaina dahil di ma-explain na mukha nga ni Leo kanina. Of course, is disappointed. Mabuti nga sa kanya. Biruin mo, inaway niya ako. Kung ayaw ko raw sa kanya, mas ayaw daw niya sa akin. Sabi ko naman, thank you. Natutuwa talaga si Nicole at napailing sa Shaina dito. What does he look like?
Feeling ko mukhang sangganot walang breathing. Sungit-sungit na eh. Mukha siyang decente at maayos. Isa siyang Leonardo DiCaprio, hindi Ninja Turtle. Pagtatanggol na siya kay Leo. As if I don't know your standards. Siguradong maitim at baduy na nakabrush up ang buhok ng Leonardo na yan. Giit na pahayag ni Nicole at tumaas ang kanyang kilay. O aber, hindi ba't si kuya ang basis dyan sa maayos at mukhang decente mo? Malagat ni Nicole na napakamot siya dito. Why don't you give him a chance? Bagkos saan ni siya No way! Lalo ko siyang iinisin para siya na magsabi sa parents niya na ayaw niya sa akin. Nakasimangot na pahayag ni Nicole. Gusto niyang kutusan iyon. Kung sana makikipagkita to kay Leo para matauhan sa maling iniisip niya rito. Gusto ni siya nang sabihin kilala niya si Leonardo, ngunit sa behavior ng kaibigan niyan parang kawawa naman si Leo. Hindi mo pa ba siya nakikita kahit sa Messenger or sa SSS? Curious niyang tanong dito. Sa Messenger pero Ninja Turtle ang nakalagay niyang profile. Sagot ni Nicole at di niya siya napigilang matawa. Kaya naman pala Ninja Turtle ang tawag niya rito. At ikaw ay si? Birang turo niya rito. Si Haruko. Nakatawang pahayag ni Nicole at napahagalpak nga siya ng tawa. Naloko na. Paano magkakakita ng dalawa kung gano'n ang mga mukha nila tuwing nag-uusap? Haruko ito yata ang babae sa Japanese anime na Slam Dunk, yung love interest ni Sakuragi. Kinahaponan paghatid sa kanya ni Leo sa F-Park, may inabot ng isang box bago sa siya bumaba sa sasakyan nito. Tinignan niyang binata at sinenyas nitong buksan ito. Dahil curious ang dalaga, maingat nga nitong binuksan at sa loob ay isang light pink na gown. May kasamang kakulay din itong sapatos. Nagtatanong ang mga mata niyang tinignan si Leo ngunit sinagot siya ng alanganing ngiti. It's my parents' anniversary tomorrow. Nag-provide na ako para siguradong pupunta ka? At ubiling pahayag ni Leo at natawa siya rito. Paano nga ba siya makakatanggi kung attendance na lang kanyang gagawin? Thank you. Di ka na dapat nag-aksaya pa ng bumili nito? Tura ni siya Why? Ayaw mo ba sa color? Nag-aalalang pahayag ni Leo. No, I like it. Kaya lang nakakaya naman sa'yo na abala ka pa. Tura niya rito. Oh, no problem. Basta ikaw nanginginig ba? Nakatawang biro ni Leo at nahihampas nito sa may balikat. Sige, I'm off na. Baka malate ka pa sa roving mo. Namimiss ka ng mga pasyenteng fans mo eh. Birong tura ni siya dito. Yeah, that's right. I'll pick you up at 7. Paalala pa nito at tumango siya bago sara ang pintuan ng sasakyan nito. Kinabukasan 6 p.m. pa lang nagyahanda na si Shaina. Kahit pa paano gusto niyang paghandaan ng pagdalaw niya sa anniversary ng mga magulang ni Dr. Chan. Nang isuot ang binigay niyang gown, nagmukha siyang sweet 16. Kinulot ng konti ang buhok at pinonytail, leaving a small strand sa harap, kaya nagmukha siyang 21. Nagpahid ng light makeup with pink eyeshadow and nude glossy pink naman ang ginamit sa kanyang lips. She doesn't wear any accessories except sa diamond earrings na binigay ni Clyden. Ayaw niya nga sanang galawin ang jewelry na bigay nito, ngunit yun lang kasi nakita niyang bumagay sa kanyang suot na gown. Sakto 7 o'clock nang tumawag si Leo, sinabing nasa harap na ito. Agad siyang bumaba at lumabas ng bahay. Napasipol yon na makita ang kanyang magandang aura. You look great, sabi ko na't bagay siyang pink na gown. Saad ni Leo na makakulutan si Shaina sa sasakyan nito. Thanks to you, I look younger than my age. Nakatawa niyang pahayag. Kinindutan siya nito at nakatawang pinaandar ang sasakyan. After a few minutes sa daan, narating nila ang bahay ni Leo. It's a huge mansion at sobrang dami ng ilaw palibhasa gabi. Dito nakatira? Di na siya maiwasang tanongin ng kasama. Nope, it's my parents' house. Kibit balikat na sagot ni Leo. So ibig sabihin, sa ibang bahay nakatira si Dr. Chan. Napatango siya sa pahayag nito. Bumaba mula driver's seat at umikot sa kabila para pagbuksan siya ng pinto. Pagbaba niya sa sasakyan namangha si Shaina, lalo dahil mas malawak pa pala ito. Giniya siya ni Leo sa loob habang nakakapit siya sa bisig nito. Inoffer nito ang kanyang bisig kanina para mas komportable siya sa paglalakad. Pagdating sa bukana ng mansyon, bigla siyang kinabahan. Naramdaman naman yon ni Leo kung kahit hinahawakan siya nito sa palad. Nasa bukana ng mansyon ang babaeng mukhang Donya, kasama ang lalaking matandang singkit na agad tinuon ng paningin sa kanila. Happy anniversary, Mom and Dad! Turan ni Leo pagkalapit sa mga to, binigyan ng tig-isang halik sa pisngi ang mga magulang. Thank you, son. At last, you made it. Didn't you have patience today? Di na siya inaalam.
Kung nagbibiro ang tatay ni Leo, ngunit biglang nawala ang mata nito. Tinapik ng binata ang balikat ng ama bago bumaling sa ina na busy sa pag-x-ray sa kasamang dalaga. Mom, this is Shaina. She's my... Di ka nakikinig, Leonardo. Didn't I tell you? I only like Nicole. Masungit na pahayag ng Donya habang nakatingin sa nakahawak na kamay ng anak sa dalaga. Agad hinila na Shaina ang kamay mula sa pagkakahawak ni Leo. Di niya namalayan na hawak-hawak ng binata to. Mom! Protesta ni Leo sa inasal ng ina. Ngunit pinukunan lang nito ng matalimang anak. Ma'am, nagkakamali po kayo. Magkaibigan lamang po kami ni Leo. Nagulat man sa matanda, lakas loob ni Shaina ang pahayag dito. Tiningnan siya ng Donya, ngunit tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. You belong to what family, Iha? Maya-maya ay formal na pahayag ng matanda. Mommy, can you stop that? Nakakaya kay Shaina. Mabuti na yung maliwanag, Leonardo. Di ko nagugustuhan ang nagre-rebelde mo. Masungit na pahayag ng ina kay Leo at napahilama siya sa kanyang mukha, tumingin sa kanyang ama. Honey, hayaan mo ng anak mo. Ikaw naman, galit ka kung hindi nagpupunta dito ang bunso mo. Kapag nandito naman, galit ka pa rin? Mahinahang pahayag ng ama ni Leo sa kanyang ina. Ngunit sumimangot lang yon saka tinignan ng hindi maganda sa Shaina. Pupunta rito ang pamilya ni Nicole. Ano nalang sasabihin nila pag nalaman nila may kinakalantaring ibang anak mo? Pasaplado nitong pahayag sa asawa. Ay, nag-o-overthink ka na naman. Sige iho, pumasok na kayo sa loob. Ako nang bahala sa nanay mo. Ang ama ni Leo, kaya't bigla na lang siyang hinilan ni Leo sa kamay upang papasok na sa loob. Nakita pa niya, tumali ang mamata na matanda sa kanya sa ginawa ng anak. Pasensya ka na sa nanay ko ha. Ganun lang yun pero mabait naman. Paghingin Leo ng paumanhin sa dalaga. Hiyang-hiya siya kay Shaina dahil sa inasal ng ina. Wala yun, ganun talaga ang mga nanay. They'll always wanted what's the best for their children. Pag-aalo na Shaina sa binata. Nagulat naman talaga siya eh. Di niya akalaing bold and straightforward magsalita ang nanay nito. Idagdag mo pa na para siyang kakatayin sa paraan ng pagtingin nito. Thank you for your understanding. You're always the kindest person I know. Nakangiting pahayag ni Leo at nginitian niya ito. Di naman siya affected kahit gusto man siya o hindi ng nanay ni Leo. What they have is purely platonic. Nagulat lang siya ang ganun ng nanay nito. Parang layo sa pag-uugali ni Ginang Villacorda na soft-spoken at malambing. Pagbunga nito sa loob, kanya-kanyang bati ang mga naroon kay Leo. May dalawang lalaking lumapit sa kanila at halos kamukha ng binata. Pinagtatapok ang balikat nito. These are my brothers, si Kuya Michael at Kuya Donatello. Brothers, this is Shaina, the kindest and prettiest woman I know. Pagpapakilala ni Leo sa mga kapatid. Napaisip ang dalaga. Parang Ninja Turtle naman lahat pangalan ng mga to. Hello sir, nice to meet you po. Magalang natura ni Shaina sa mga to. Ngumiti ang mga yon. Tulad ni Leo, nawawala rin ang mga mata. Nice to meet you, Miss Shaina. Please feel at home and have fun. Tura ni Mr. Donatello at nakangiting nagbow siya dito. Mukhang mababait ang mga kapatid ni Leo kaya't medyo nag-loosen up ang feeling niya mula sa napakadiskumpyadong ina ng mga to. Naisip niya mabuti na lang sa ama nagmana ang ugali ng mga anak nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula na ang programa sa anniversary ng mga magulang ni Leo. May part na isa-isang tinawag ang mga anak at pinakilala kung saan-saan sila nagtatrabaho. Noon lang na siya inanalaman na pagmamayari ng mga tiyan ang pinakamalaking pharmaceutical sa bansa na Chan's Pharmaceutical at ang kapatid na si Michael ang CEO. Si Donatello naman hawak ang pinakamalaking beverages sa bansa at nagulat sa Shaina nang malaman na sila yung Director General sa Chinese Hospital. Kaya pala hindi ito mas nagmumukhang doktor para nag-oopisina lang ang binata sa ospital at part-time ang pagiging doktor. Talagang maling-mali ang haka-haka ni Nicole. Di lang basta-basta ang kanya magiging fiancé. Is that true that you and Leonardo are only friends? Nagulat si Shaina nang pumunta sa kinaupuan niya ang donyang ina ni Leo. May meeting ang magkakapatid at kailangan siyang iwan sandali ni Leo. Yes ma'am, I swear. Halos stammer ni Shaina ang sagot dito. Good, maganda kung ganon. Hindi sa ayaw kita iha pero may fiancé na si Leonardo. Straight na sabi ng matanda pero di nagaya dati na parang kakagatin siya nito. I know, we're really friends po. Makatotohanang pahayag niya rito. Gusto pa niyang sabihin kilala niya ang fiancé nito pero nag-take back ang kanyang lila. You're beautiful, don't you have a boyfriend? Sad ng Donya at di siya agad nakasagot dito.
Anong isasagot niya? Meron pero wala? Hello Mrs. Chan, happy anniversary. Biglang naputol ang pag-iisip nang isasagot ni Shaina sa nanay ni Leo na makarinig siya ng pamilya na boses. Oh hi, Clyde and Iho, thank you. Where are your parents? Where's Nicole? Magilaw at excited na binigyan ng beso-beso ang bagong dating. I'm sorry Mrs. Chan, biglang masama ang pakiramdam ni Daddy kaya't pinaaabot na lamang nila ang kanilang pagbati. Pahayag ni Clyde at sandaling nakitaan ng pagkadismaya ang Donya. Oh, okay. How's Nicole? Maya-may masiglang tanong nito. My sister is still out of the country, ma'am. I hope she can make it soon. Pagbibigay alam ni Clyde at tumango-tango iyon. Oh, it's okay. Maganda na yon at may ginagawa. Masipag na bata. Pamumuri ng Donya kay Nicole at biglang natuwa na may iabot na regalo si Clyde. From my humble family, Mrs. Chan. Tura ni Clyde at ngiti-ngiti ang Donya dito. Oh, siya, feel at home, okay? Sandali at ilalagay ko itong present mo. Pagpapaalam ng Donya tila nakalimutan ang presensya ng dalaga. Sure ma'am, no worries. Pahayag ni Clyde na hinabol pa ng tingin ng Donya bago to tumingin sa kanya. For the very first time again, makaharap ni Shaina to ng malapitan. Kulang na lang mahulog siya sa kinaupuan nang bigla tong tumingin sa kanya. Lalo na't sinuyod pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nice dress, awesome earring, cute hair, gorgeous face. Pahayag ni Clyde habang pinasasadahan na si Shaina mula ulo hanggang paa. Di agad nakapagsalita si Shaina. Una, di niya akalaing makikita niyang asawa dito. Pangalawa, sobrang lapit lang nila sa isa't isa. Parang dinig pa niyang malakas sa kabog ng puso niya kaysa sinasabi nito. Hello there, wife. Did I give you permission to go on a date? Tura ni Clyde, nilapit ang mukha sa kanyang tenga. Para nagising mula sa pagtulog si Shaina at agad nilayong ang mukha dito. Date? I'm not dating anyone. Inosenteng pahay niya dito. Napangiti yon, isang ngiti na hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Kinuha nito ang kamay niya ako sa naroon ng kanyang wedding ring. Hanggat nandyan sa daliri mo ang singsing na yan, you're not allowed to flirt with anyone. Do you understand? Tura ni Clyde kaya't bigla na siya inang nahablot ang kamay. Para siyang nasusuffocate. Feeling nga'y mawawalan siya ng hangin kung kaya't dali-dali niyang iniwan si Clyde. Naghanap ng malawak na space kung saan makakalanghap siya ng hangin. Di niya alam sang sulok ng mansyon ni Leo ang kanyang napuntahan. Basta't open ang space at malamig ang hangin. Napapikit siya habang nag-inhale-exhale. Pinuno niya ng hangin ng bagay dahil kung hindi, mawawalan siya ng hininga. Pagkatapos makalanghap ng hangin, naupo siya sa kinatatayuan na parang hagdan. Nalagay ang kamay sa sariling noo at pumikit. Maya-maya lang tumulo na lang bigla ang kanyang mga luha.